Pinare-review mga kababayan ng ating Pangulong BBM yung rice tarification law. Kasi imbes na bumaba yung presyo ng bigas, lalong lumobo. Sino niya? Mr. Maravillas yung author ng batas na yan. 2019 pa siya, mga kababayan. Si Cynthia Villar at pinirmahan ng dating Pangulong Maudix. Bilang batas. Kasi yung batas mga kababayan, nag-result sa pagkakapon ng National Food Authority. Itinali yung kamay ng National Food Authority, kinapon. What? Naging inotil na yung NFA mga kababayan, yung dating mga functions, inalis. Yan nangyari mga kababayan dito sa batas na to. Kaya nakita yun, nasilip ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Imbes niya maganda yung naging resulta, nakapirwisyo sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga farmers. Kaya ito, pinare-review, mga kababayan. President Marcos backs review of rice tarification law. So tama po ito mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para may pambigas man lang po tayo. Di ba? Ito yung balita ngayon mga kababayan sa Philippine Star. The President Marcos backs the review of the Rice Tarification Law or RTL o itong Republic Act 1123 to return the powers of the National Food Authority amid the issue on rice supply in spike in prices. Sabi po ng isang ranking official ng Department of Agriculture kahapon. Kinapon po mga kababayan ng author nito. Yung NFA, yung mga dating functions, powers ng National Food Authority, inalis po. Si Senator Cynthia Villar po yung major author nito at pinirmahan yung batas ng dating Pangulong Maudix. Nakita mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan niya ninyo. Kasi imbes na makatulong yung batas, nakapirwisyo sa mga mamamayang Pilipino. Di ba? In an interview mga kababayan ng Mainstream, Agriculture Assistant Secretary and Deputy Spokesman Rex Istopere said that Marcos first mentioned his support for review of the RTL during the meeting with stakeholders at Malacanang, organized by the Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, review what needs to be reviewed, necessary to empower the National Food Authority. In its previous function should be returned. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, you cannot totally remove its power. Istopere said, kita ninyo parang sinindikato po yung National Food Authority na mga ng mga nakaraan. Hindi lang ng nakaraan, pati ng kasalukuyang mga kasi si Cynthia Villar, senador pa rin mga kababayan hanggang ngayon. So sabi rito, the rice tarification law removes the various regulatory powers of the National Food Authority from import licensing to warehouse inspection. Kaya wala na siya. Inalis yung trabaho, mga kababayan, yung powers and functions na napakahalaga para po ma-check kung may enough supply pa ba, stocks, ng bigas sa mga warehouses, inalis po yon. Pag ganun po, pabor yung RTL po sa mga hoarders.
yung mga hoarders, pati mga smugglers, pabor sa kanila ito. Sabutay talaga po, yung ginagawa ng ilan. Tapos turo kayo ng turo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, consequence ng mga past actions. Itong na-experience natin ngayon. So, ang gumawa ng mali, yung nakalipas, yung blame sa present. Di ba? So, sabi po rito, during the dialogue with PCAF, the President cited the need to review the RTL and look again at the functions of the National Food Authority. If there is a need to amend its mandate, like for example, if you cannot buy at 19 pesos per kilo of palay, what should be done? Will it increase the buying price? Will the government provide subsidies? Ayan po yung mga tanong. Damihan niya palang kalukuhan na nangyari in the past, Mr. Maravillas. Maraming kalukuhan talaga po na nangyari. Yung mga policies, kung hindi pabor sa China, pabor sa mga Chinese tulad ng reclamation na nangyari dyan sa Manila Bay. Ito naman po, imbis pabor sa mga magsasaka, pabor sa mga smugglers, sa mga hoarders and price manipulators, pabor. Imbes na sa mga magsasaka. Kaya sabi rito, the rice was not included in the priority measures despite being staple food and it is a political commodity, sabi po ni Isto Perez. According to Isto Perez, prior to the implementation of the RTL, the required inventory ng bigas was at 90 days to 60 days for the private sector and 30 days inventory para sa National Food Authority. Ngayon po, because of the RTL, hindi na po ganon. Nabawasan po. What? Under the RTL, private sector needs at least 81 days na lang na inventory in 9 days stocks for National Food Authority. What? Kaya po, tingnan ninyo ang epekto sa atin. Lagi tayo nag-aalala na baka maubusan tayo ng supply ng pagkain. Kasi yung inventory na lang ng National Food Authority under the RTL, 9 days na lang po. 9 days na lang po yung dapat na stocks. So sino yung magkikinabang nito? Kasi hindi na allowed na mas mataas yung dapat na stocks ng National Food Authority. Binawal sa kanila. Magkikinabang po yung mga rice traders. So yung batas po, pabor sa mga rice traders, price manipulators, hoarders. Mas malaki sa kanila ang allowed ng stocks, mga kababayan, kaysa sa gobyerno. Naisip nga natin, mga kababayan, bakit hindi na lang gobyerno? Gobyerno na muna ang mag-supply talaga ng staple food. Bawal na sa mga pribadong negosyante magbenta ng bigas. Gobyerno na lang. What? Di ba? So, ang National Food Authority, ang siyang magtitinda ng bigas sa mga markets, private businessmen, hindi na sila. Bawal sila kasi, mga kababayan, minamanipulate nila yung pagkain natin. Di naman Mr. Maravillas siguro pwede gano'n. Bakit hindi? Kung yun ang makakatulong. Di ba? Gawa tayo ng batas na gano'n. Yung gobyerno lang ang pwedeng magbenta ng basic commodities. Lalo yung staple food, yung bigas. Kasi political commodity siya eh. Para yung mga smugglers po, wala na sila, or hoarders, manipulators, wala na silang imamanipulate na pagkain. Bawal sa kanila. Tama niya, Mr. Maravillas. Ganun po. Tingnan ninyo ito. The current remaining stock ng National Food Authority ngayon daw is pegged at 46,000 metric tons na lang. Good for 1.3 days na lang, mga kababayan. You see, ito yung naging consequence po. Hindi na allowed na mag-stock ng napakaraming bigas.
yung National Food Authority, hindi tulad noong panahon, talagang inintensyonan. Sinindikato po yung kinapon yung National Food Authority sa pamamagitan ng pagpasa nitong RTL. So sabi rito sa balita, mga kababayan, at the same time, Isto Perez said that based on the dialogue with the rice importers, they want to include in the amendment of the RTL the sanction of exporters who will not honor the contracts. He said the recommendation of the importers will be submitted to Panganiban, who will then submit the feedback to Malacanang. On the other hand, Isto Perez said importers committed to sell 100,000 5 kilo sacks of rice at 38 pesos per kilo in depressed areas like Baseco to help the poor amid the spike in retail prices of the staple food. And based on the monitoring, mga kababayan ng DA, the retail price of local regular milled rice is sold at as high as 50 pesos per kilo na po. Local well-milled rice, 52 pesos per kilo. Local premium rice, 56 pesos per kilo. And local special rice, 60 pesos per kilo. While imported rice is sold as high as 65 pesos per kilo. Kita ninyo naging epekto po. Imbis bumaba, lalong lumipad yung presyo ng bigas. At ngayon, ito yung ginagamit na propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Asa na niya yung 25 pesos per kilo na prinamis ng ating Pangulo. Imbes maging 25, bumaba siya, mga kababayan, dumoble pa at triniple, mga kababayan. Tuwang-tuwa yung mga DDS at Dilawan. Yung mga DDS vloggers, tuwang-tuwa po, pinagtatawanan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pala, epekto ng RTL. You see? Kaya pinare-review, kinapon po yung National Food Authority. Yung RTL po, ang author si Cynthia Villar. Ang pumirma sa batas, si Maudigs. What? Ito po. Basahin ko sa inyo. Ano yan, Mr. Maravillas, di namin maintindihan. Tungkol ito sa Philippine Rice Tarification Law. The Philippine Rice Tarification Law, Implications and Issues, published 2019. Ayan pa. Basahin ko ang sinasabi dito. The Rice Tarification Law signed into law by President Rodrigo Duterte on February 14, 2019, amends the Agricultural Tarification Act of 1996 that imposed tariff to agricultural imports except for rice. Ano yung negative effects, mga kababayan, based sa studies? The new law lacks safety nets for Filipino farmers. Pangalawa, potential displacement of farmers, NFA employees, accredited NFA retailers, rice millers, and rice by-product producers. Sino yung major author ng batas? Cynthia Villar. Ngayon, alam na ninyo kung sino yung pasimono. Bakit ganito tayo ngayon, mga kababayan? At ito ay gustong i-correct ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pinare-review niya. Ayan man lang po. Para malinaw. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mayroon po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos.
yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.